Look how you guys. Nandito ako sa bake shop, bakery ng mga sourdough bread, Acme bread inside Perry Building Market. And look what I found. Ang cute, diba? Mga earrings na ang design mga bread. Look at that. That's croissants. That's a sourdough bread loaf. And what is that? This one? Some kind of bread, but wheat bread. And then ito yung yung what you call this? Yung French bread. Yung ginagamit sa Vietnamese na sandwich. That's the kind of bread they use in this. Look. Bread earrings, $35. Yeah. First, croissant studs, 20. Bread hair clips, 17. Bread pins, 17. Croissant rings, 17. Oh, which one is the ring? Ah, this is the ring. There you go. That's the ring right there. That's cute. And that's the stud earring right there. Diba? Ang ganda ng bread, oh. Bilog. Eto, that one right there. That's the one right there. Look, dami nila mga artisan na iba-ibang tinapay. Nice. Ayan pa, oh. Sorry, medyo lumabo yung yung video. Dito yan, sa loob ng Perry Building Market, Embarcadero. I love that shirt. Kaso yan lang ang meron silang size. At saka ang ganda ng texture niya. Parang second skin. Very soft. Ganda rin ang tote bag nila. Ang ganda sa bahay yan, no? I-display sa kitchen. Acme bread. Kasi very classic yung dating niya. Vintage looking. Kano kaya ito? Oh, right there. Brown t-shirt. $20. Hindi na masama. Not bad. Tapos meron doon empanada, El Porteño, I think Puerto Rican. Yeah. Dito naman yung mga wine and ano ba yun, yung bilog-bilog? Yung caviar. There you go. Tapos yan, di ba bilihan ng mga wine at kung ano-ano, restaurants din yan. Ito mga ceramics, pottery, eto patisserie. Yan, mga iba-ibang French desserts and cookies and macaroons. Ang panang chocolate. Yan, patisserie and the ice cream na pinipilahan dahil talagang ang mga flavor nila is homemade. O, diba? Pwede kayo mag-taste test dyan. At ang favorite ko, ang Got Soft Serve. Ang sarap ng kanilang orange or root beer float. And blue bottle, syempre. Marami dito kung ano-anong nabibili dito. Ayan. And then sa labas, of course, yung mga ferry boats. Tsaka yung scenery, yung water front, and the Bay Bridge. Okay, labas muna ako. At gusto kong magpa-araw. Bali. Ooh, may F Market Street Trolley. And ganda ng weather today. Grabe. Akala ko sasalubungin ako nung kalapate eh. There you go. Nakita nyo lahat from front to the back to the front. All the way Fisherman's Wharf. Mga kalapati dito talaga, hindi takot sa tao. Hindi katulad sa Pilipinas ang iilap kasi alam nilang dadagitin sila. Dito, ikaw ang kukuyugin ng mga kalapati dito. Lalo pagka meron kang pagkain, naku po, tumakbo ka na. Dahil ikaw ang matakot sa kanila. Hindi takot ang mga kalapati rito sa tao. Feeling close sila masyado. Feeling best friends. Alright.
high tide today. Halos sumasampa na yung tubig doon. Kita nyo, dati nakikita pa yung parang mga paan ng, yung ganun yung mga sementong pillars. Ngayon doon sa kabila, wala. Pero dito meron pa konti. Almost na rin. Last, taas ng tubig ngayon. Pero tahimik naman. Still water. Walang wave, walang alon-alon. So, it's good. Pero ang lalim. Pupunta yan yung mga pasahero. Sumasakay na sila. Nagbo-boarding na. Pupunta yan sa mga iba-ibang isla. At saka sa Richmond. Across the bay. Ayun yung Bay Bridge. Ayan ang Bay Bridge. So, we call it across the bay. Andito ako sa may Perry Building. Yan sa likod niyan, sa harapan may clock tower yan na parang akala mo Big Ben, yung sa London. Dito parang clock tower. Perry Building, kung buong kahabaan ang tawag, Waterfront, Embarcadero Street, Port of San Francisco. Tapos diretso papunta sa dulo, Fisherman's Wharf, mga pier at saka Girardelli Square. Tapos papunta naman dun sa kabila, Mission Bay, tsaka China Basin. Ay, may kalapati. Dami yan dito, mga kalapati, tsaka mga seagull. Walang masyadong seagull. Kanina meron isa malaking seagull, nakapatong dyan. Lumipad. Anyway, pinakita ko lang sa inyo. Dahil everyday naglalakad ako from Port Street and Market, downtown all the way here, at the waterfront and then back at Port. Yun yung 10,000 steps a day. Kaya nag-lose ako ng malaking weight. From 219, I'm down now to 153. At sumobra na ang liit ng bewang ko. Yung 43 or 44 kong bewang, ngayon na isusuot ko na ang 27 waistline. Believe it or not. Ginawa ko lang lakad araw-araw at saka intermittent fasting. Tsaka iwas sa mga matatamis at mga fast food, mga junk foods. No na sa akin. Para iwas diabetes din at saka kidney failure at yung sa liver. Mabuti nang nag-iingat, right? Anyway, hope everyone are okay also out there and take care. God bless. All right. Umakyat ako dito sa may upper level deck area, viewing area. For everyone, open today. Ayan ang sinasabi kong parang Big Ben na clock tower. Tapos, ayan, di ba? First time kong umakyat dito. Nice. I've been coming here for 31 years. Almost a few times every day, as I said, kasi lagi ako nag-walk. Ngayon, ayun, dalawang seagull, nag-aaway yata. Anyway, ngayon lang ako sumampa dito for the first time. Hindi ko nga alam na pwede dito Kundi ko lang nakita yung sign, tas bukas yung pinto. Kasi lagi kong natatapatan, sarado yung pinto. Ayan yung Bay Bridge. Tapos yan, mga offices yan, gym, mga parang mga space for different activities. Nung nakaraan meron dyan, Sunday, sinara nila yan only for ticket event, yung may ticket na binili online. Puro naman ang nila, yung mga, what you call this? Vintage na mga binibenta, lahat vintage. So yung mga vintage lover, yun, maraming tao. Meron din syempre may mga refreshment din and everything. Pero hindi ako bumili ng ticket kasi hindi ko naman kailangan yung mga vintage item. I mean, I love it, but I'm not really into that para lang bumili ng medyo pricey na ticket. Dahil pricey yung venue na yan Embarcadero yan San Francisco Port na Perry Building. Ticket pa lang madugo na. How much more yung mga ibibentang mga vintage. Kailangan kung pupunta ka dyan, meron kang at least, I would say, 1K, 1 grand. Minimum mo na yon, or else wag ka nang pumunta. Ayan yung daanan nila
nag-board ng ng ferry boat. Ay, papuntang Napa Valley. I've been to Napa Valley twice at saka sa Calistoga and Fresno. I love Napa Valley, Calistoga, Fresno. Doon kami grape picking. Tapos doon kami nagpunta sa resort ng dalawang friend ko, spa, mud spa. Tapos mineral water na spring swimming pool. Basta I love Napa, Calistoga, and Fresno. Ang ganda. Ay, ayun yung Coit Tower sa Telegraph Hill. Yan ang isa sa pinaka-highest elevation around this area, ang Telegraph Hill, and that is Coit Tower, yung parang bullet or lipstick na nag-iisa doon sa top of the hill. And then ayan naman yung Transamerica Pyramid Building sa Sansom Streets inside the Financial District. I'm glad sinubukan kong umakyat dito for the first time. Ang ganda pala ng view. At ang presko. Ayun yung Bay Bridge, maganda lalo dito sa gabi. Dahil yung Bay Bridge na yun, may ilaw yan. And then itong skyline or skyscraper, bawat building may kanya-kanyang iba't ibang design na ilaw or color. At itong buong area na to dito, diyan ginagawa ang farmers market. At saka sa harapan ng Perryville. Maganda rin yan dito. So, i-google nyo kung pupunta kayo rito para matapat na may farmers market. It's only in the morning. Agahan nyo kasi fresh na fresh lahat ng produce product. At hindi lang produce, maraming klase ng mga food, iba't ibang cuisine, iba-iba rin ng mga item, finds, accessories, mga cloak, apparels, everything. You'll find it here sa farmers market dito sa may Perry Building. Yan, isa pa yan na dock para at saka doon, dyan, at saka doon, maraming terminals, piers para sa iba't ibang destination. Nakakalula, yay. O, diba? Andoon yung Golden Gate Bridge sa part doon. Medyo sa North Point. Makikita sa North Point, sa La Playa, sa harapan ng Girardelli Square, yung Golden Gate Bridge. At sa Creasy Fields, then malapit din yan sa Palace of Fine Art Theater. Dito sa aming side is Bay Bridge. Napakasariwa ng hangin. At napaka-presko, nakaka-relax. Alright. Ayun yung mga terminals. Mga pier 40, yun, and so. Tapos may isang magandang restaurant na very old na talaga na building, way back pa, mga 200 years or 3, yung Boulevard Restaurant. Andun din yung giant bow and arrow. Yung giant bow and arrow. And yung Hill Brothers Coffee. And then all the way, papunta ka na sa Mission Bay and China Basin na dinadaanan ng T-train na Muni Underground Subway at saka iba't ibang number ng Muni buses. Ayan, ito na. Hindi ko lang kayo itinur, pinaliwanag ko pa lahat-lahat. If you paid attention, marami kayong nalaman ng mga tidbits na info about here in the Bay Area. Kung in case na mag-tour kayo dito or mag-decide kayong mag-move dito somehow in the future, never know. Ako, parang ko lang na manifest ko. Kaya ako na-end up dito. Hindi naman ako dito talaga pumunta Unang port of entry ko is Michigan, Detroit, and then yung destination ko is Jacksonville, Florida. I lived there for 2 years and then nagsawa ako dahil parang Pilipinas, mainit at saka flat area. Saka hindi mahirap ang transportation. So, nung bata ako, may nakita ako magandang painting ng Golden Gate Bridge na inuwi ng asawa ng best friend ng nanay namin na Italianong nakatira dito sa San Francisco. Inuwi niya yon, nasa living room nila yon. Every time na dadalaw ako sa bahay ni Auntie Marilyn, yun ang unang tinitignan ko. Ganda ako dahil night scenery, night view. So talaga lahat may ilaw, yung building, yung Golden Gate Bridge.
ko, wow, ang ganda naman ng lugar na to. Everyday, tinitignan ko yun dahil everyday akong pumupunta sa kanila. Nakikinood ako ng TV, tapos best friend ko yung mga anak niya. So nakikita ko yun talaga. And then, minanifest ko, sabi ko somehow, I don't know how, but someday I will see this place. And hindi ko naman alam, ang gusto ko lang naman makita. Hindi ko alam na dito pala ako mag-end up titira at magkakaedad. So I moved here, late 1995. I was 19, yeah, going 19. And then here I am. I'm still here because I fell in love with this city. Very, very eclectic and diverse when it comes to everything. Hindi na ako nag-decide umalis kahit na sumubok akong pumunta sa Washington for 2 weeks sa lola ko na Amerikana. I love Washington, don't get me wrong, but iba pa rin ang San Francisco Bay Area, may magic. Tas sa halos sa mga movie, pag nakikita mo, di ba, mostly San Francisco or either San Francisco or New York lagi. Eh, nandito na ako sa isa sa pinaka laging pinupuntahan ng mga tourists, di ba? Tapos, nag-decide na ako na this is my second home away from home. Hindi na ako aalis dito na ako tatanda. I might go on vacation from time to time for like a few months, or last time nagpunta ako ng Pilipinas 1 year and 2 months ako nagstay doon, na overstay ako. Nagbayad lang ako ng exit clearance na almost 9,000 pesos. They're overstaying na ako, or else i-deport ako pabalik dito dahil hindi naman ako Filipino citizen by birth. Filipino citizen by birth, right? So, yun, balik dito after a year and 2 months. Tapos, punta rin ako sa ibang lugar pa. Pero I always come back here because this city embraced me fully and it made me feel home, welcome in a lot of ways. So, I should embrace it back fully also. This is my second home away from home permanently. This is my touch base in America. Alright guys, dami ko nang naikwento. Thanks for watching and listening. Thank you for your time. Take care and God bless. Till the next video. Bye-bye. At bago umuwi, dumaan muna ako sa Target para bumili ng aking uulamin or kakainin to tomorrow. Nakabili ako ng salmon na naka-marinate na 2 pieces. Naka-sale pa from 99, naging 7.99. Saan ka pa?